Good day mga beshies! You're with Kuya Mark once again to give you a rundown of this week's top trending news sa mundo ng politika, ng showbiz at ng social media. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's get this party started! This is Kami Weekly Talk with Kuya Mark. Simulan na natin ang ating weekly top sa isang napakalaking balita na ginulantang nga ang buong bansa. Matatandaan na sa mga nakalipas na araw ay ginulat tayo ng pagsuko ni Senator Laila de Lima kaugnay nga ng kasong ifinail sa kanya tungkol or na may kinalaman sa illegal na droga. Matatandaan na idinawit siya ng kanyang ex-lover na si Ronnie Dayan na kanya ding dating driver sa illegal drug trade noong siya'y Secretary pa ng Department of Justice. At ito na nga dito mga beshies ang nakakalokang balita. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng mainit na pagpapalitan ng mga salita, di ba? At matatandaan nyo rin na nag-viral sa Facebook ang mensahe di umano ni dating Senator Jinggoy Estrada kay Senator Laila de Lima na ipinakulong nito nung siya ay kasalukuyan pang Secretary ng Department of Justice. Ang tanong lang natin mga beshies, paano kaya nakapag-Facebook ang senador na wala naman or bawal naman sa loob ng kulungan, 'di ba? Nakakaloka ito. So ito nga mga kaibigan, mga beshies, no? Matatandaan na si Ronnie Dayan din ay naaresto. So abangan natin kung anong mangyayari sa tagpong ito. May forever nga ba si Senator Laila de Lima at si Ronnie Dayan? Yan po ang ating pakaabangan sa mga susunod na araw. But for the meantime, parami pa rin mga beshies ang namamatay dahil nga sa parami na number ng victims ng extrajudicial killings. At matatandaan ninyo na naiugnay ang pangalan ni President Rodrigo Duterte dito sa mga extrajudicial killings at kung saan nga nag-initiate ng Senate investigation si Senator Laila de Lima. According nga sa mga members ng Liberal Party, isa itong political persecution dahil nga sa pagtuligsa nila sa lumalalang patayan kaugnay ng war on illegal drugs ng kasalukuyang administrasyon. Ayan mga beshies, gaya nga ng sabi ko, we'll never know what's gonna happen, but one thing is for sure, kung gusto ninyong magka-cancer at magkasakit at mamatay ng maaga, manood kayo ng news. Napakagulo na ng mga pangyayari, di ba mga beshies? Kaya naman, let's keep it, kailangan maging engaged tayo, ibukas ang ating mga mata, at abangan po natin ang mga susunod na kabanata sa kwentong ito ng senadora, ng presidente at ng pinaniniwalaang forever daw ng senadora na si Ronnie Dayan. Ano nga ba ang mga mangyayari? Abangan natin yan sa mga susunod na araw. Alright mga beshies, pag-usapan naman natin ang mundo ng social media kung saan karamihan sa inyo, tulad ko na din, at pati ng napakaraming millennials ay very active when it comes to engaging, expressing what we think about certain things. Ano nga ba ang mga gumulantang sa atin for the past few days? Isa na nga rito yung mga naglalabasang balita at mga pictures, mga videos ng mga sea creatures na hindi natin parating nakikita na di umano daw ay signs na may parating na malaking delubyo. Nakakatakot, di ba mga beshies? Sabi nila, kagaya ng, for example, yung nahuli na oarfish, ito daw ay sign na merong pag-alog sa kailaliman ng karagatan, di ba? Dahil nga daw ang mga gantong uri ng isda ay matatagpuan lamang sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. At kamakailan pa, di ba? Kaugnay pa ng mga naglalabasang nakakatakot na ito. Merong oarfish, meron din yung napakalaking parang baka, di ba? Na natagpuan sa dalampasigan din. At kaugnay nga nito ay kamakailan lamang ay may kumalat na mga bali-balita na meron nga daw ini-expect na the big one or napakalaking earthquake, di ba? Buti na lamang at napakatalino din ng ibang mga netizens at sinabi at pinaliwanag ng mga balitang ito ay hindi totoo, di ba? Yung mga tungkol sa mga fake news. Ngayon mga beshies, ito ang lesson tungkol dyan sa mga kumakalat na mga fake news sa social media. Hindi po lahat mga kaibigan, no, nang nakikita natin ay totoo. So we have to be very vigilant. We have to be careful in sharing the information that we see online.
July. Ang dami talagang mga kaganapan ng mga Pilipino, ng mga Pinoy, mga beshies na. And talk about Pinoy, let's talk about Pinoy Pride. Kamakailan nga lamang ay nag-trending ang teaser video ng Season 2 ng show ni Steve Harvey na Little Big Shots, kung saan mafe-feature doon ang ating kapwa Pilipino na si Ella Nympha. Matatandaan, si Ella Nympha ay champion ng The Voice Kids dito sa Pilipinas at siya rin po ay kasalukuyang contestant ng isang TV show na Your Face Sounds Familiar. Kung matatandaan po ninyo, si Ella ay ginaya ni Ella Nympha ang mga celebrities na tulad ni Beyonce at ni megastar Sharon Cuneta. Ang bongga po ni tita mo or ni ate mo Ella dahil ito nga ay mapapanood sa buong mundo, di ba? Si Steve Harvey ay matatandaang naging host din ng Miss Universe 2 beses na po. Isa ay nung nanalo ang ating Pinoy Pride ulit, di ba? Si Pia Wurtzbach back in 2015 or 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach, at ngayon nga din po nung January 30 dito naman ginanap sa Pilipinas si Steve Harvey pa din ang show kung saan itinanghal na Miss Universe si Miss France, diba? So ayan po, mapapanood po natin si Ella sa show na yan on March 6, kaya bilang supportive naman tayong mga Pilipino, diba? Panoorin po natin, supportahan po natin ang sariling atin, si Ella na sobrang bonggang bumirit, sobrang galing. Parang may ibon po siya sa kanyang lalamunan, di ba mga beshi? So, sa Pilipinas, napakaraming magagaling na singers. I guess that's what we're known for worldwide, that Filipinos are great singers. So, nakakaloka yung balitang yan. Si Ella ay Pilipino, nasa isang international show. At ito po yung show na to ay mga bata na super talented all around the globe. So that's gonna be the season 2 ng show nga na hinuhost ni Steve Harvey. So ayan mga beshies, nakakaloka si ate mo Ella Nympha na Pilipino, proud na ibabandera niya ang bansa, ang watawat ng ating bansa. At dyan po nagtatapos ang ating Kami Weekly Talk, kung saan nga ay binigay namin sa inyo ang mga nag-trending na mga balita dito sa ating bansa sa mundo ng politika, ng showbiz at ng social media. Abangan po muli kami dito sa ating programa. Every week po ito, ibibigay namin sa inyo ang mga gusto ninyo or mga nais ninyo malaman. Hindi lamang po tayo dito bad news. We're gonna give you the best of the news in a way that you'll enjoy it, diba? At muli po, ako si Kuya Mark, ang inyong host para sa araw nito, and have a happy weekend!